kababayan ng panibagong tawag dito, pag-i-interpret na kanilang Senate rules na kung saan po sinisira nito lalo ang credibility at ang tawag dito, sinisira pa nila yung tahanan, yung institusyon ng Senado. So, si Loren Legarda, may mga nababanggit siya ng mga bagay na pinahalagahan niya pagdating po doon sa Senado. So, tingin ko, it's about time na si Loren Legarda ay nag-aantay na lang talaga ng pagkakataon, 'di ba? Isang hudyat lang, mga kababayan. Yun lang naman ang kailangan nila eh. Isang hudyat lang, isang tao lang na manggaling sa kabila. At ang tingin ko, pinaka-vulnerable na tao na lilipat ay itong mga bilyar ulit. Sabihin natin, isa lang sa kanila. Isa lang. Let's say, for example, si Mark Villar. Tapos, syempre, mga kababayan, matik na si Loren Legarda. Nag-aantay lang ng isang taong lilipat para siya ay lumipat na rin sa kabila. Pero, mas hahanga siguro ako sa'yo, Loren, kung pangungunahan mo na ang kabila. 'Di ba? Pangungunahan mo na, hindi mo na kailangan magantay ng isang tao na lilipat from majority to minority. Kung ikaw ay lilipat, matik sa kabila, mas marami siguro nga hanga sa'yo. Dahil sasabihin nila may paninindigan ka. 'Di ba? Oo, sasabihin nila nakatanggap ka rin ng maleta, pero wag mo nang isipin yon kasi matik naman na sasabihin ng mga DDS yun eh. 'Di ba? Ang mahalaga dito, maipakita mo na ikaw ay may pagsisisi, na nakikita mo na ang daan na tinutukoy or tinatahak ngayon ng majority ay hindi daan na matuwid. Ito ay daan para baluktutin ang batas, para baluktutin ang Senate rules at papangitin ang imahe ng Senado. 'Di ba? In that case, siguro mapapatawad ka ng yung school na pinanggalingan mo, yung College of San Lorenzo, 'di ba? Hindi San Lazaro. Nagkamali na ako dun dati, San Lazaro pala yung sinabi ko, 'di ba? Pero yun naman talaga eh. Para ma-redeem mo yung sarili mo, ipakita mo, unahan mo na. Nagpapakita ka na ngayon ng motibo eh. Nagpapakita ka na, 'di ba? Na yung actions mo ay iba na eh. Bakit makikipag-usap ka? Imbis na, kasi napansin, na ikaw ay dapat nakikipag-usap sa majority, pero ang ginagawa mo ay agad-agad ka pumunta doon sa minority. Para yung sympathy mo ay nandun sa kanila. Parang yung puso mo, yes, nandito ka sa majority, pero yung puso mo nandun sa minority. Huwag mo nang patagalin. 'Di ba? Para mapahiya na kaagad itong si Alan Peter Cayetano. Oh, total, ginawa ka lang namang tau-tauhan eh. Ginawa ka lang naman na pro tempore. Hindi mo nakuha yung gusto mo. So, para saan ba naman? 'Di ba? Yung ikaw ay gumante dun sa taong nambaboy sa'yo. Sa tao na nagpakita ng pagdatraidor. Oh. GP, talo yan kapag sa 2028 kapag hindi binuksan ang isip ni Loren. Correct. Oo, pati yung anak niya, kung tatakbo yun, palagay ko magsisenador din yun eh. Kung hindi senador, tawag dito, governor ng Batangas. Hi, Ma'am Eva. Madalas, Seven Samurai. Grabe naman yan. Nang showbiz manager niyang si Dio Pajardo. Naku, mahirap yan. Oo. Oy, grabe yan. Kung ang senador ang gumagawa ng bakit senador din ang di sumunod sa batas na kanilang ginagawa? Yun nga eh. Yun ang mahirap sa atin, mga kababayan. Dahil kung walang minority, walang check and balance, ang mangyayari dyan, puro pambabraso na lang ang gagawin nila. Puro pantatarantado na lang sa ginawa nilang mga batas. Mismong Senate rulings nila, mga kababayan, ang kanilang kinakalaban. At ito nga yung gusto kong ipaunawa sa mga DDS. Sabi nila doon sa post ko, ano daw ba ang pinahalagahan ng minority? Bakit sila nag-walk out? Sabi ko, ito
ito yung the best na panlaban sa travesty na ginagawa ng majority. Yung tyranny na ginagawa nila, ito yung panlaban. Di ba? Ipakita mo na ikaw ay against sa kanilang ginagawa na mali. Ano ba yung mali na ginagawa? Hindi nyo ata naintindihan, mga DDS. May sarili silang rules. Noong May 11, natatandaan ko pa, nag-motion si Senador Rodante Marcoleta. Ngayon, nag-motion siya to amend yung kanilang rule number 41 ata yun. To accept teleconference or video conference or other means, 'di ba? Para daw mga kababayan sa justifiable reason na pwede na daw umattend doon. Ngayon, minove yan. Minove din yan papunta doon sa Committee on Rules. Yung Committee on Rules, padaliin natin. Kumbaga, mga kababayan, merong pangalan na Committee on Rules. Kumbaga, merong isang club. Kunwari kayo ay nasa school o kayo ay nasa trabaho. Merong isang club na tinatawag na Committee on Rules. Kaya lang yung Committee on Rules, wala pang tao. Wala pang member kahit isa. Bakit wala pang tao? Kasi yung magtatayo, mga kababayan, ng tao, yung magtatalaga ng tao na dyan, ay hindi pa rin naitatalaga. Sino yung tao na hindi pa naitatalaga? Yung Senate Majority Floor Leader ay wala pa. Blanco pa siya. Blanco. Sino yon? Mga dapat. Kung ginawa nilang official, si acting Senate Floor Majority Leader, Joel Villanueva, pwede sana. Kaya lang acting pa siya. So pag acting, hindi siya pwedeng magtalaga. 'Di ba? So kung walang tao sa bilang Senate Majority Floor Leader, hindi rin siya makakapagtalaga ng mga tao sa Committee on Rules. Ngayon, mga kababayan, isipin nyo lang to. Paano nangyari na yung motion na yan ni Marcoleta ay naibalik sa committee, doon sa papunta sa plenaryo? Paano yan naitapon sa plenaryo? Samantalang nandyan pa yan, naka-archive pa yan, nag-aantay pa yan, waiting pa yan. Hindi pa napagbatihan dahil walang tao, walang mga tanong, 'di ba? Walang tawag dito, walang hindi pa naibigay yung mga substance kung bakit kailangan palitan at kung bakit hindi. 'Di ba? Pero ganun ang nangyari. So, ikaw ba, DDS, kung ikaw ay niloko, papayag ka ba? Na alam mo na na-secure pa yung motion na yan na nandun pa, naka-stay pa, pero nagulat ka nandun na sa plenaryo. Oh, tapos nung nalaman ng minority na bakit nandun na, sabi ng Senate President, kung kayo ay umaangal, kung kayo ay nag-o-object, di pagbotohan na lang natin. Let's divide the house. Oh, 'di ba? Tingnan natin kung kagaano katuso itong si Alan Peter Cayetano. Bakit yung pagbobotohan? 'Di ba? Alam nyong lamang kayo. Ang usapan dito, paano nakalabas sa Committee on Rules yung motion na yan samantalang walang tao. Samantalang wala pang itinilagang Senate Floor Majority Leader. 'Di ba? Sa makatuwid, hindi dapat magagalaw yan. Yan ang hindi naiintindihan ng mga DDS. Na sinasabi nila, nakatanggap lang daw ng maleta itong mga minority senators. At ang sabi sa akin, nakatanggap din daw ako ng maleta, magkano daw ang bayad? Teka, anong kinalaman ko dyan? Unang-una, hindi ko kailangan ng maleta. Kung wala naman ako ilalagay na pera. Diba? Maleta lang yan eh. Tatanggapin ko ba yung maleta? Walang pera. Joke lang. Ibig kong sabihin, mga kababayan, kilala ba nila ako? Ang late-late kong tao, ba't kailangan ko tumanggap ng maleta? Ba't kailangan nila akong padala ng maleta? Lalo na kung walang pera, di ko tatanggapin yan. Di ba? Hindi, joke. Ang ibig kong sabihin, kumikita naman ako sa YouTube eh. Di ba pwede maglatag kayo ng magandang argumento para lahat tayo matuto? Hindi yung sasabihin nyo kaagad, magkano bayad? Nakatanggap ka rin ng maleta, no? Oh. Sabihin pa ganun?
Ilatag nyo yung inyong mga tanong para maayos nating masasagot. Para magkaintindihan tayo, hindi yung bintang kayo ng bintang. 'Di ba? Oh, para kayo mga senador ad hominem. Pag wala nang maibanat sa debate, ad hominem na lang. Kapag nabuking, kapag pinag-usapan na bash, sasabihin, wala akong sinabing ganun. Huwag niyong palawigin yung aking mga sinabi. Aba, mga kababayan, maliwanag naman, hindi kami pinanganak kahapon. Ang ibig sabihin po, yan ang kasi ang hirap pag walang legal background eh. Di ba ibig sabihin, walang alam sa batas. Or kulang ang kaalaman sa batas. Oh. Though I would not be surprised if a DDS does not understand those things. Correct. Di ba? Oo. DDS cannot comprehend anything more complex than blind loyalty to their chosen cult of personality. At least mga kababayan, sabihin natin, karamihan sa kanila, hindi talaga yan, lalong-lalo na kung ito ay mga tawag dito, bulag na panatiko, di ba? Pero yung mga bukas naman ang pag-iisip, ay maiintindihan nila yan. So kahit pa paano may makukonvert pa rin tayo. Di ba, Ma'am Eva? Kahit pa paano may makukonvert pa rin tayo. And you know what, guys? Sa mga nanonood dito, nakasama natin ngayon, may mga DDS dyan na dati nanonood lang. Pero they admit, mga kababayan, they admitted na nagkamali sila. Na hindi nila naiintindihan kasi napapanood lang nila dati yung mga tao na walang ibang sinabi kundi kasinungalingan. Nung pinanood daw tayo nila, kasi unang-una, hindi daw ako nagmumura rin minsan-minsan. Pero pabiro yung mura, 'di ba? Nakakatawa pa kasi yung mura ko, talaga, para pang asar lang yung mura ko. Di nakikinig sila kasi hindi ko sila pinapalayas dito. Naliwanagan ng mga utak. Oh, ngayon kasama na po natin yung mga yan. Ayaw lang nilang magbanggit ng kanilang mga pangalan. Pero sobrang saya ko kasi meron pala tayong mga naliliwanagan ng utak. Pero yung mga sarado na, mga kulto, blind loyalty, blind follower, wala na yan. 'Di ba? Oh. Sir Danny Taling, what is your question? Ano ba yung question mo, sir? Hindi ko nakita eh. Basta mga DDS, walang magandang argumento, magaling lang magbintang, mga nakakatawa lang. Correct. Teka lang, Sir Danny, ano ba yung question mo? Sir GP, what will happen next? The minority walkout, matutuloy pa rin ba ang gusto ng majority? Can you please give us some sort of info? Okay, mga kababayan, siyempre, kapag po halimbawa, sa Lunes, ipinilit pa rin yan ng ng majority. Na maamiendahan po yung Rule 41 nila na yan para sa teleconference or video conference. Pag nag-walkout pa rin ang minority, as long as na walang quorum, ibig sabihin, hindi nakakuha ng sapat na 13 sa bulwagan na present, mga kababayan, at makapag-vote nang sila po ay nag-agree to amend, hindi po matutuloy yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Basta kailangan hindi sila makakuha ng 13. And for them to do that, mga kababayan, ay kailangan magpakita muli si Senator Bato. Ang problema, kaya ba ulit na magsakripisyo ni Senator Bato despite the fact na alam niya na mayroon ng warrant of arrest laban sa kanya. Alam niya na, mga kababayan, i-enforce na ng batas ng gobyerno na to ang paghuli sa kanya. Meron ba siyang lakas ng loob? Meron ba siyang tawag dito balls na humarap para bumoto, para maamiendahan to? Because that's the only chance na ito po ay maipasa. And meron ba pala? May isa pa. Kung may maghudas sa minority 11, 'di ba? Let's say for example, wala si Senator Bato. They were 12, 'di ba? 12 sila.
Now, kung may maghudas doon, isa lang makuha nila, mag-13 sila, manatili sa floor, 'di ba? Kunwari, nag-walk out yung 11. O natira, yung 11, hindi pala 11 na nag-walk out, 10 lang. Natira yung isa. So, kung bibilangin yon 1, 2, 3, 4, 5, 13. Eh, pag 13, buo yung quorum. Kahit lumayas yung 10. Kapag yung 13 na yun, nakuha nila yung boto to amend, nag-agree lahat yon, nag-affirm, mga kababayan, wala na. Tapos ang buto-buto. So, kailangan, solid ang 11, walang magtatraidor, walang makukuha. If that is the case, the only chance for the majority to amend yung proposal ni Senator Marcoleta, mga kababayan, to accept the teleconference or video online voting, kailangan umattend si Bato. Pero pag hindi naka-attend si Bato, walang mangyayari. Hindi matutuloy yan. Hindi matutuloy yan. Pero, syempre, alam natin kung paano maglaro si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, gagawan nila ng paraan yan para kay Sara Duterte. Ang sagot naman nitong si Tito Soto, if that is the case, pag ginawa nyo ng paraan, wala na kaming ibang choice kundi lumapit sa Supreme Court. 'Di ba? Supreme Court. Oh. So, medyo, mga kababayan, malabo pa sa tinta ng pusit na mangyari yung gusto nilang mangyari to amend yung bagay na yan. Dahil, kasi pagtatalunan pa dyan ano pa yung mga justifiable reason na pwede nyong sabihin para maka-attend dito. Sasabihin nila, hindi kasi si Senator Bato hindi maka-attend dito kasi may warrant of arrest. Justifiable reason ba yon? 'Di ba? Unang-una, sabi ng batas, hindi mo dapat bigyan, hindi dapat maging kanlungan ang Senado. Hindi dapat maging kanlungan ang Supreme Court sa isang nagtatago sa batas, isang tumatakbo sa batas na may kinalaman po sa, ano ba yung kaso niya? Sa ICC? Crimes Against Humanity. Maliwanag yun. So, hindi rin sila kakampihan ng Supreme Court kapag nagkataon. 'Di ba? Kaya mga kababayan, napaka-importante, tama Ma'am Jo. Ganon ka-importante ang mga pugante na to, ay itong mga makukulong na to kay Cayetano. Kasi kung may gusto silang ipasa na batas, no, na pabor sa kanila, kailangan nilang ligawan. Kailangan nilang ligawan yung minority. Kaya napapansin nyo, mga kababayan, bakit po nila nililigawan si Senator Lito Lapid? Okay, ito, papaliwanag ko sa inyo. May nakita ba kayong video ni Marcoleta, mga kababayan? Si Lito Lapid ay aalis na ng bulwagan. Bigla niyang pinabalik, kinausap niya si Lito Lapid. Okay, isipin natin, ano ang purpose nun? Ano ang purpose nun? Mga kababayan, wala si Lito Lapid, di ba? Bakit pinabalik? Kasi kung sakali mag-walk out yung iba, nandun si Lito Lapid, 13 sila. 13 sila. Without Bato, 13 sila. So, merong quorum. Kaya ganun kahalaga sa kanila. At isa pa, mga kababayan, pagdating po sa mga BS na batas, mga bullshit na batas na gagawin ng majority, kailangan nilang manligaw sa minority kasi nga wala si Bato Kapag walang quorum, kung hindi kompleto ang 13, hindi sila makakapagpasa ng mga bullshit na batas. At alam naman natin yung minority, yan sila ay makikipagtulungan kapag alam nila na maayos yung batas na ipapasa. Yap, tama. Wala silang magagawa hanggat di mabuo ang 13. Kaya sana wala mag-traidor sa Solid Block 11, mga kababayan. Or, worst case scenario, kailangan magpakita ni Bato. Ang tanong,
Kaya na ba ni Bato de la Rosa, mga kababayan, na kahit alam niya na nakaumang sa kanya ang batas, nakaumang sa kanya ang warrant of arrest, kaya niya ba na magsakripisyo paulit para kay VP Sara Duterte? Good morning, sad boy. Insulto yan kay Lito Lapid, ihahalo sa magugulo, sabi ni TGR. Kaya nga nagalit si Lito Lapid eh. Kaya nagalit, isa pa, naalala ko pa, na yung ginagawa nila na, 'di ba, si Lito, biruin mo dapat hindi na 'yung pinapakita diyan eh. Bakit pa binabanggit ni Senator Pia Cayetano na siya po ay patuloy na binibigyan ni Lito Lapid, mga kababayan, ng ano ba 'yon? Binibigay sa kanya basta pagkain, nakalimutan ko na eh. Hindi hopya, ikaw naman si Marcoleta yung hopya eh. Ayun. Basta may binibigay sa kanya. Sabihin nyo ako ano dyan. May binibigay sa kanya, mga kababayan. Bakit sinabi pa yun doon? Kasi nililigawan nila si Lito Lapid. Si Lito Lapid naman ay hindi nagpapaligaw sa kanila. Diba? Naghalit pa nga si Lito Lapid dito kay Marcoleta. Kasi sinabi ni Marcoleta na hindi raw niya kinakatigan or hindi niya sinisigundahan yung sinabi nitong si Zubiri. Nagsalita si Lapid. Umiiling-iling siya, kinontent natin niya. Nagalit siya doon. Kasi hindi niya po intensyon na sabihin yung sinabi ni Marcoleta. Contrary yung sinabi ni Marcoleta. Pinagbigyan lang siya na magsalita. Binigyan lang siya ng way. Sige, magsalita. Maha Blanca, salamat tita. Tita kay Clea. Maha Blanca, di ba? Thank you, Maricel, thank you, Ma'am Elena. Maha Blanca. At tingnan nyo yung huling salita ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya, kung wala ka man sa majority, hindi ka man namin kasama sa majority, lagi ka naman kasama sa puso namin. Kasi mga kababayan, gusto nilang gamitin si Lito Lapid para sa kanilang sariling propaganda. 'Di ba? Akala nila magpapauto itong si Lito Lapid na kapag kailangan namin ng quorum, kailangan ka namin ha, kailangan nandito ka. Kaya, mga kababayan, ganyan na lang yung ginawa ni Marcoleta na hinatak niya si Lito Lapid. Hanapin nyo yung video na yan. Aalis na si Lito Lapid sa inis, pinabalik ni Marcoleta. Diba? Maha Blanca at Suman. Ang taong wala ng kredibilidad at nagpakita na ng kagahaman, hindi na dapat pagkatiwalaan, kaya dyan ka na lang, Loren. Oy, guys, pagdating sa Senado, kahit sabihin po natin na mga ganyan sila palit-palit, wala namang permanente dyan eh. Diba? Pero kung sila po ay magpapalit ng kanilang kaisipan at bumalik sa tama, bakit di natin tanggapin? Diba? Ba't di natin tanggapin? Kasi sa lahat, wala naman ako nakikitang dito kay Loren, no? Maliban na lang dun sa anak niya. Alam natin, political butterfly ito, palipat-lipat kung saan na makikinabang nandun to. 'Di ba? Pero again, mga kababayan, kung makakapagpalit ng liderato, ang dahilan si Loren Legarda, tanggapin na natin. Salamat Tita Karks sa pag-share ng blessing. Nagpahayag na si Senator Lapid, he is still on minority side. Yan nga, mga kababayan, nagpahayag siya na, 'di ba, nagalit siya doon kay Marcoleta. Nagalit siya doon kasi ginamit siya ni Marcoleta eh. Ang pangit kasi ng impression na lumabas sa media na parang hindi siya payag doon sa gusto mangyari nitong si Zubiri. Kaya kinabukasan, nung nagsalita pa lang si Marcoleta, mihiling na siya, nakita ko na eh. Kaya sabi ko, mali yung sinasabi ni Marcoleta. Pag ito, binash si Lito Lapid sa social media, magsasalita to. Ayun, mga kababayan, nagsalita nga. Okay? So ayan po, hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Maraming salamat po muli sa lahat ng naririto. Salamat sa mga kasama natin sa talakayan at pakikipagtalaktakan. Talastasan, hindi talaktakan. Bye guys, see you. Thank you. Sa lahat po na nag-share ng blessing, salamat.
Yap, ang pangit kay Loren, hindi siya nagpaalam kay Tito Sen kasi nga may plano sila. Hindi talaga siya magpapaalam kasi dahil dun sa plano nila na pagsipot ni ni Bato de la Rosa. Thank you guys. Bye-bye. Love you all.